Mark? Okay, let's ride. Nakaraang taon, nagkaroon sina Anthony Edwards at ang kanyang longtime girlfriend na si Shannon Jackson ng kanilang unang anak na babae na si Aislinn, na isinilang noong March 1, 2024. Ngunit sa panahong ito, mas nabibigyan ng pansin ang buhay ni Anthony Edwards sa labas ng basketball court kaysa sa hindi matatawarang talento niya sa basketball. At ang dahilan, dahil sa loob lamang ng 2 taon, siya ay nagkaroon ng 4 na anak mula sa 4 na magkakaibang babae. What? Bro, what are you talking about, man? Isang family quadruple double ika nga, na bihirang makita sa tunay na buhay. At lalong bihira sa isang 23 years old na lalaki. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng pagkakaroon ng 4 na anak ni Anthony Edwards mula sa 4 na magkakaibang babae? At bakit kahit may mga kontrobersya, nananatiling nasa tabi niya si Shannon Jackson? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Sa isa na namang true-to-life love story na hindi lang tungkol sa stats, kundi tungkol sa pagmamahal, desisyon, at responsibilidad bilang isang ama, ang manlalarong tinaguri ang Ant-Man sa NBA na si Anthony Edwards. Halika't sama-sama nating alamin dito sa NBA Love Story. Pero bago natin alamin ang buong kwento, kung mahilig ka sa ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga susunod na kwento ng true-to-life love story ng ating mga paboritong NBA superstars. Let's go! Ipinanganak si Anthony Edwards noong August 5, 2001 sa Atlanta, Georgia. Ang kanyang ina ay si Krisha Yvette Edwards, pero ang kanyang ama ay hindi niya nakilala habang lumalaki. Sa murang edad na 3, binigyan siya ng palayaw na Ant-Man ng kanyang ama, at una ring nagpakilala si Anthony Edwards sa football, bilang running back, quarterback at cornerback, at ayon sa kanyang coach, siya na ang pinakamahusay na running back sa bansa sa Pop Warner Circuit. Trivia lang mga idol, ang Pop Warner ay isang non-profit youth sports organization sa United States. Nakilala sa mga football at cheerleading programs para sa mga batang edad 5 hanggang 16. Back to the ball game. Bagamat naging mahusay siyang manlalaro ng football, sa paglipas ng panahon, nang mapanood niya ang kanyang kapatid na naglalaro ng basketball ay naisipan niyang mas masaya ito. Kaya't nagpasya siyang ituon ang kanyang atensyon sa basketball. At dahil sa angking atletisismo, naging isa na siya sa mga kilalang manlalaro sa kanyang high school. Noong kanyang senior year, pinangunahan niya ang Holy Spirit Prep sa pagkapanalo ng state championship. At nagtala siya ng average na 29 points, 9 rebounds at 2 assists kada laro. Kaya't marami sa mga top college basketball programs ang nagtangkang kunin siya. Pero pinili niyang maglaro sa University of Georgia upang manatiling malapit sa kanyang pamilya. Noong 2020, naging makasaysayan ang taon ni Anthony Edwards nang maging number 1 overall draft pick siya sa NBA. With the first pick in the 2020 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia. At dito rin nagsimula ang relasyon niya kay Shannon Jackson. Isang tahimik pero matibay na relasyon na unang ipinakita sa Instagram, na may caption na, "Together forever, any problem you got, I got it." Kahit abala si Anthony Edwards sa kanyang rookie season, palagi siyang sinusuportahan ni Shannon. Madalas siyang makitang nanunood ng mga laro ng Timberwolves. Palaging nandyan para kay Edwards. Para bang siya ang lakas sa likod ng tagumpay ni Edwards. Noong January 2023, ilang araw bago ang ika-29 na kaarawan ni Shannon, binuhos ni Edwards ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang laro. Nagpakitang gilas siya sa court at nagtala ng 44 points laban sa Rockets. Inialay niya ang performance na iyon kay Shannon. Season high scoring night. How much joy were you playing in this win? My girlfriend's birthday is in 2 days, man. She's going out of the country, so I had to put on a show for her. Noong December 2023,
Inanunsyo nila na magkakaroon na sila ng anak. At noong February 2024, nagdaos sila ng baby shower na dinaluhan ng kanyang mga kaibigan at mga kakampi. At sa unang araw ng March 2024, isinilang si Aislinn, ang anak nila ni Shannon, sa gitna ng isang laro kontra Sacramento Kings. Iniwan ni Anthony ang court sa halftime para samahan si Shannon sa ospital. Isa itong patunay na inuuna niya ang kanyang pamilya. Ngunit kasabay ng bagong buhay na iyon, lumitaw ang mga usap-usapan. Na may 3 pang babae na nanganak rin ng anak umano ni Anthony Edwards. Lumabas si Ayesha Howard, dating partner ni rapper Lil Baby. Ayon sa kanya, si Anthony raw ang ama ng anak niyang si Aubrey. Humantong ito sa korte. Isinampa ni Edwards ang paternity suit, o pagsusuri sa pagiging ama, upang linawin kung siya nga ba ang ama ng bata. Humiling siya ng DNA test mula sa isang neutral at lisensyadong laboratorio. Ngunit hindi lang si Ayesha ang naglabas ng saloobin. Sumunod na nagsalita si Ali D, isang social media influencer. Ayon sa kanya, mayroon din silang anak ni Edwards, isang batang lalaki na pinangalanan niyang Amir. Sa kanyang mga Instagram story, ipinakita niya ang mga larawan ng anak, at sinabing wala man lang suporta o pagkilala si Edwards. At hindi pa doon natatapos ang listahan. Isa pang babae ang lumabas. Si Daha ay sinasabing nanganak din ng anak ni Edwards, isang batang babae na pinangalanang Aris. Ayon sa ulat, naroon si Edwards sa panganganak, ngunit hindi siya nagpakilala bilang ama nito. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Shannon ay nanatiling nasa tabi ni Edwards. Kalmado, tapat at patuloy na nakasuporta para kay Edwards. At katunayan nga, si Shannon at Edwards ay nakitang nagdiwang ng unang kaarawan ni Aislinn noong March 1, 2025. Sa kanyang Instagram post, sinabi niya, "Walang salita ang makakapaglarawan sa kapayapaang dinala mo sa amin." Sa Netflix documentary na Starting 5, ipinakita ang pagiging mapagmahal na ama ni Edwards. At para bang nagbago ang buong pagkatao niya, mula nang dumating si Aislinn sa buhay nila. Ayon kay Shannon, nagbago siya bigla. Lahat ng galaw niya, para sa anak niya. Makikita mo kung gaano kaimportante kay Edwards ang kanyang pamilya. Sa loob ng court matatag si Anthony Edwards. Ngunit sa labas ng court, tila may giyera siyang kailangang ayusin. Isang laban sa responsibilidad, sa katotohanan, at sa kanyang reputasyon. Hindi pa nagsasalita si Edwards tungkol sa mga alegasyong ito. Tahimik ang kanyang kampo, ngunit para sa milyong tagahanga, isang tanong ang gumugulo sa kanilang isipan. Kayang-kaya ba niyang harapin hindi lang ang laro kundi ang katotohanan? Kasama ng pagiging isang ama. Totoong isang responsibilidad ang pagiging ama. At lalong mabigat ito kung 4 na bata mula sa 4 na babae ang sinasabing anak mo. At lahat halos kasabay ng pag-angat mo sa NBA. Ngunit kung may isang bagay na pinatunayan ni Anthony Edwards, ito'y ang kanyang tapang. Tapang na maaring gamitin niya, hindi lang sa court, kundi sa pagiging ama na rin. Sabi nila, ang tunay na lalaki ay hindi lang mahusay sa trabaho, kundi marunong humarap sa kanyang mga obligasyon. At kung ito'y totoo, oras na para si Anthony ay hindi lang maging bituin sa court, kundi maging tunay na haligi ng tahanan. Mula sa batang maagang naulila sa mga magulang, sa pagiging NBA superstar, at ngayon, sa mga paghamon bilang isang ama. Ang kwento ni Anthony Edwards ay kwento ng isang lalaking sinusubok ng panahon. Hindi natin alam ang buong katotohanan sa likod ng mga isyu sa pagiging ama sa 3 pang mga babae. Ngunit isa lang ang sigurado, ang bawat batang isinilang, ay may karapatang makilala at maramdaman ang pagmamahal ng kanyang ama. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagkakamali, at posibilidad ng pagbabago. Ito ang kwento ni Anthony Edwards. Kung nagustuhan mo ang kwentong true-to-life NBA love story natin sa araw na ito,
Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong inspirasyon. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video. Dito sa NBA Love Story. Maraming salamat po.